Hi! Good afternoon po sa ating lahat. So, muli, kumusta po kayo mga kapatid? At narito muli tayo sa ating banambahan sa hapon na ito. So, kaway-kaway po tayo dyan. So, palakpakan natin ang Panginoon sa hapon na ito na muli ay nagkasama-sama po tayo para sa isang gawain para sa Kanya sa hapon na ito. So, welcome muli sa ating live. Yan. So, live streaming po natin sa Channel 20 po sa inyong mga TV Plus. Hello! Anyway, so masyad tayo seryoso. So, naka-tune in po kayo sa inyong pong mga sa ating online, no? Ayan, so sa ating mga kapatid na binabati ko lang po yung ating mga kapatid sa Shanice, nanonood. Sister Shanice. So, magiging ako doon. Okay, so welcome po at magandang hapon po sa inyo. At sa mga kapatid ko natin, hindi ko na po isa-isahin na kasi magtatagal po tayo. So, dito sa Pilipinas, sa labas po ng bansa, magandang hapon po sa inyo. Nagano bang oras sa kanila? Sabay po na tayo sa worship, ha? So, yun. So, maraming mga kapatid na naka-online din po ngayon. So, magandang hapon po sa inyo at welcome po muli. So yun, bago po tayo magtuloy-tuloy sa praise and worship po natin, tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako mga kapatid. Okay, tapusin lang natin to. Okay po, so mga kapatid, sabay-sabay po tayong manalangin bago po tayo magtuloy-tuloy po sa ating praise and worship. Tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, marami pong salamat muli sa hapon na ito na pinikulo mo po sa amin, na muli ay upang purihin ka, sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at Katuhanan. Marami pong salamat sa patuloy na buhay na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa aming Panginoon, na sa kabila ng mga karamdaman na sakit na kumakalat po sa buong mundo ay narito po kami na pinahiram mo po sa amin na aming pong buhay, kalakasan, Panginoon. Maraming pong salamat na sa bawat pamilya po ng bawat isa, sa bawat isang nakikinig o Diyos sa hapon na ito ay patuloy nakasama po namin sa online streaming nito, Lord. Maraming pong salamat at ganun po sa mga biyaya at pagpapala na siyang pinagkaloob po sa amin sa araw-araw na hindi ka po nagkulang, O Lord. Na patuloy naranasan po namin ay pong masaganang pagpapala sa kabila na hindi kami nakakalabas, O Diyos, ay sapat, O Diyos, at ang iyong pong biyaya, O Diyos, ay naranasan po ng pamilya ng bawat isa ng Panginoon. Maraming pong salamat at galing mo, Panginoon, sa mga nagdang mga araw na aming buhay na anuman, O Diyos, ang mga pangyayari, Panginoon, sa aming pong bansa ay patuloy na iningatan mo kami hanggang sa mga oras na ito. At dalangin ko, O Diyos, sa mga namiminuno po sa aming bansa, mula sa Presidente, mga top officials, Panginoon, ay patuloy po namin nilalapit sila sa inyo, nabigyan mo nawa sila ng karunungan, O Diyos, kaalaman, sapat na kaalaman, na patuloy na manguna po sa aming bansa. At ganun po, Panginoon, na mga kapatid po namin, na patuloy, O Diyos, na sa balik ng karamdaman, O Diyos, ay akin pong nilalapit sa inyo, na patuloy po nawang pagalingin, pamagitan inyong makapangyarihang kamay, Panginoon, na naway kanila po itong maranasan, O Diyos, ang dagliang kagalingan na nagbubuhat po sa inyo. At maraming salamat, Panginoon, sa muli sa buhay ng bawat isa po na ito. At narito po kami sa aming pong pagpupuri at pagsamba sa inyong banal na pangalan. At narito po ang aming pastor, O Diyos, na siyang gagamitin mo sa hapon na ito, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magbigay ng sapat na karunungan. At may kapangyarihan, O Diyos, na magagaling po sa inyo. Aming mga salita, O Diyos, na aming pong mapag-aralan sa hapon ito. Maraming pong salamat sa lahat na ito. Ito ay aking samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoon, dahil ang pinapagligtas na Kristo Jesus. Amen po. So, before po tayo mag-proceed sa ating praise and worship, ay gusto ko lang pong batiin yung mga celebrants ngayon. Yung mga celebrants for the month of March and April. Ayan. So, nakakamiss din, no? Dapat nababati sila personally, but anyway, so sa online na lang natin sila mababati. So, balakpan po natin mga Sister Carol, Sister Hazel, Sister Shirley. So, next, ayan, sa April. Ayan, so sa April, so isa-isahin ko na lang, no? Brother Aldrin, Sister Janet, Brother Kyle,
Sister Christine, si Kate, and Sister April. Sa kids, si JC, anyway, si Brother Monty, and Sister Jeneline. Happy birthday po sa inyo. At nandito pa, Sister Todd, happy birthday po. Nasa ibang bansa niya ngayon. So, yan, si Brother Kate, saka si Sister April. So, happy birthday po sa inyo. God bless po. So, ngayon po ay tutuloy na po tayo sa ating praise and worship. Papurihan po natin ang Panginoon. Sabay po kayo sa mga awitin para sa Panginoon. Narito po ang ating mga worship team dito po sa Nova. Sa tahanan ng ating kapatid ng Brenda. Okay, let's join. Awitin po natin ang ano ba naka-prepare? Lord, I lift your name on high. Okay. Sing your praises. Lord,
Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker,
Ngayon po ay maunahan po tayo sa bumanda pa na lang ng ating kapatid na Serbia. Bago po tayo dumako sa makikinig ng banal na salita ng Panginoon, tayo po'y magsiyoko at manalangin. Dakila po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na may mga hadlang, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon, ay hindi po kami hinayaan, Panginoon, na hindi magkatipon-tipon sa araw na ito, Panginoon, upang papurihan kayo, Panginoon, at makapakinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay nagkakaisa po kami, Panginoon, sa pagsamba sa inyo, Panginoon, sa pagtaas ng inyong banal na pangalan. Now, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ay ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Ang inyong presensya, Panginoon, ang siyang gumabay po sa amin, ang siyang pumagitna po, Panginoon, sa aming gawain sa oras na ito, Panginoon. Sa mga kapatid, Panginoon, na kasalukuyan pong nanonood, Panginoon, ay patuloy na rin po silang pagkalooban, Panginoon, ng inyong paghipo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Nang sa gayon ay mas maiintindihan po namin, Panginoon, ang mga salitang inyong gustong salitain po sa bawat isa sa amin. Lalong higit, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na nawa. Higuin niyo po ang kanyang puso at ang mga salita, Panginoon, na lalabas sa kanyang mga bibig ay manggaling po, Panginoon, sa inyong karunungan, Panginoon, at hindi po sa kanyang sariling karunungan, Panginoon. Pumagitna po kayo, Panginoon, sa aming gawain sa araw na ito, Panginoon, at now, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, ay patuloy po, Panginoon, na kayo po ang maitaas po namin, Panginoon. Ito lamang po, Panginoon, ang aming sinasamo at dinadalangin sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos na muli sa araw na ito. Minsan, hindi ko na alam kung nung araw. Dahilan po ay parehas lang ang alam ko, gabi araw. Hindi ko na nabibilang kung may Lunes. Salamat sa Diyos na muli po sa araw na ito ay nagawa po natin na muling magkasama sa kabila na sa panahon ngayon ay nandun po yung kalagayan na minsan sa ating kahirapan ay madama natin maging sosyal tayo. Social distancing. Diba? Eh, kahit na malayo kayo, nagkaroon din ng social distancing. Sa hapon pong ito ay muli po ay ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos na gaya po na ating pong makikita sa ating mga TV screen. Ito po ang pag-usapan natin, ang ating Panginoong Jesus na kung paano po ay humiling, ninais ng ating Panginoon na kung kanyang pagparito ay ninais niya sa sanlibutan ito. Ang nais po ng ating Panginoong Jesus ay ito ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Bakit tayo magsimula tayo muna yung buko at ang manalangin? Mahabagin po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa hapon na ito, sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin na muli o Diyos ay aming pagsaluhan ng iyong mga salita. Alinsunod po sa iyong sinasabi, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pinatay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya sinasampalatayanan po namin ito na ang bawat buhay ng bawat isa sa amin ay alinsunod lamang sa iyong mga salita. Kaya umaasa kami na sa hapong ito ay ipagkalugnawan ninyo ang patnubay at gabay na amin pong lubos na maunawaan ang kahalagahan ng iyong salita. Na ang lahat pong ito ay aming iniling, ipinapanalangin kalaki pong aming pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Ngayon po ay ating pag-usapan po yung kahilingan po ng Panginoon siya po ay naparito sa lupa kung nais po niya sa sanlibutan.
Kaya ito po ang isa po sa patuloy nating nakikita at nababasa ang pinamagatan po natin, Jesus demand from this world. Kaya ito po yung ating mababasa. Huwag malwihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaya ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pagsasampalataya ng tao sa Kanya. Kung sumasampalataya ka sa Diyos, marapat sumasampalataya ka rin sa ating Panginoon Yesus. Sinabi din niya sa talatang 11, magsisampalataya kayo sa akin at ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin, o kundi kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain. Kasama na rin dito ang ng kanyang pagkabuhay maguli, na isa sa kanyang mga alagad ay kanyang kinausap at sinabi niya kay Tomas na idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Kaya ito po yung ating pag-uusapan sa kadahilanan po ay tunay nga po na sa panahon na ito ay napakarami po mga Kristiyano, ngunit sa karamihan po ng mga matatalinong Kristiyano ay halos kinalawkaw na po nila yung Biblia, kaya minsan hindi na po umabot doon sa isa sa pinakamalalim na kaparaanan ng paniniwala o pananampalataya. Kaya ito po yung ating pag-uusapan sa kadahilanan po ay kung bakit po humiling ang ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ano ang kahulugan nito. Kaya ito po yung ating pag-uusapan sa dahilan, minsan ay madali po natin sabihin na ang kaligtasan ay madali po natin sasabihin na ito ay biyaya. Pag sinabing biyaya ay regalo. Okay. Ganon. Ngayon, kung ito po ang ating batayan, malaki po ang ating pag-uusapan sa dahilan ang hangin po. Ang hangin ay regalo din ng Diyos. Di ba? Tinatawag natin itong common grace. Di ba? Pero itong mga regalong ito, sinisingkot po natin ng libre. Di ba? Kaya, kailangan po maunawaan po natin kung ano po ang ninais ng ating Panginoon Yesus na sa ating paniniwala o pananampalataya at ano ang mga ibig sabihin nito. Sa dahilan, nandyan na po yung mga tauhan ng Biblia sa mga heroes of faith sa Hebreo 11, ngunit ang pananampalataya ng mga ito ay minsan ay hindi maabot ng mananampalataya ngayon sa kadahilanan, basta sa kanila ay sumampalataya lang, okay na. Wala nang problema. Kaya ito po yung ating titingnan sa ating pag-aaral. With the Spirit petition, we are here. Yung ating kalagayan sa ngayon, yung kalagayan desperado na po sa buhay ng tao at ano po ang nararapat niyang gawin. Katulad po sa ating nababasang talata sa Gawa Kapitulo 16, talatang 30-31, ito yung talata na ang pinuno ng bilangguan ay nagtaka sa lakas ng lindol
ay nag-iba po ang bilangguan na sila Apostol Pablo at si Silas ang nasa loob. Ngunit ay sa kanyang kalagayan noon ng kanyang katungkulan ay maaari siyang mapapatay dahil po sa kanyang pagpapabaya kung nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sinabi niya na huwag kayong mag-alala, dito kami lahat. Yun po sinabi ng Apostol Pablo. Ngunit ay sa kanyang kalagayan, dispirado po siya, parang wala siyang maisip. Parang nasa isip niya, maaaring magkakaproblema siya dahil sa lakas ng lindol, ay nagtanong siya. Ito po yung talata na ating binabasa. Ang tanong niya, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Kaya sumagot ang ating Panginoong Hesus, si Apostol Pablo, manampalataya ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya kalagayan po ito ng ating nakita ay mapapansin po natin na sa kasulukuyan, ganito din po ang kalagayan ng ating panahon ngayon. Tayo po ay nasa desperadong kalagayan. Aminin man natin sa hindi, sa buong mundo na po. Kaya pag oras binuksan natin ang ating mga radyo, ay corona pa rin. Pag binuksan natin ang ating mga TV, corona pa rin. Binuksan man natin lahat-lahat na bubuksan. Kahit bintana lang ang bubuksan mo, takot ka na, baka makorona ka. Maglalakad ka, desperado ka, baka makorona ka. Kaya yun po ang kailangan natin mapag-usapan, na pagdating na desperado na ang tao, ang kinakailangan niya isang dalubhasang manggagamot na makakagamot doon sa suliraning coronavirus. Dahil alam ng bawat isa, alam ng buong mundo na halos maubos na yung mga doktor. Sa anong dahilan? Sa katigasan din po ng ulo ng mga tao. Yun ho ang nagiging problema. Desperado ho talaga tayo ngayon sa dahilan ang kalagayan po natin, naghahanap po tayo ng expert, isang dalubhasa talaga sa coronavirus na alam yung kalagayan na yan. Yun din ang ating pag-usapan kung bakit pumarito ang ating Panginoong Hesus para po sa isang desperadong kalagayan ng tao. Yun ang pinakamabigat na dapat matutunan natin kung bakit ang nais ng Panginoon, maniwala tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya, tayo ay magtiwala sa Kanya sa kadahilanan, ang sino man at sa bawat isa sa atin walang kakayanan. Gaya ng pangyayari ngayon, ang sino man ang bawat isa sa atin, maging dalubhasang doktor, walang kakayanan. Ganun po. Kailangan po natin ang isang dakilang tagapagligtas. Sa kasalukuyan, kailangan natin isang dakilang manggagamot. Pero alam natin na sa kasaysayan ng Biblia, wala na pong isang dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ngayon sa ating pong pinag-uusapan ay bababasa po natin na karamihan po sa mga tao ay pakibalik. Nagkaroon na po ng kalagayan na naghahangad na po sila na isa sa pinakamagaling, matuwid na doktor na maaari po magamit po sa kalagayan na hindi magawa ng tao. Kaya dumating si Jesus sa sanlibutan dahil ito po yung kanyang misyon na tayo po ay kanyang tubusin. Kaya sa pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya nagparito para pandagdag po ng hahatulan. Wala pong ganong kalagayan. Kung si Jesus po dumating na makasalanan, dagdag lang siya sa hahatulan. Ngunit naparito po siya, hindi po pandagdag, kundi po pantubos sa atin, sa sinuman, sa lahat tayo, sa tiyak na kahatulan
sa pag-uupo sa dahilan po sa galit ng Diyos. Gaya ng ating mababasa na sinasabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi naparito ang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi maligtas ang sanlibutan sa pamamagitan. At sinabi niya, ang sumampalataya sa kanya, hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay may hatol na sa talatang 18. Kaya, kung pansinin po natin, kasama yung 36, kung babasahin natin, pakibasa nga sa talatang 36 ng Tagalog. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Amen. Yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos sa hindi tumalima. Alam po ninyo, kung titingnan po natin ang pangyayari nga ngayon, ay para bang ninais lang ng Diyos na panimulan muli ang panibagong tao, yung may takot sa Diyos. Sa dahilan doon mo nalalaman na hindi ka maaaring mabuhay na ikaw mag-isa lamang. Kailangan mo ng katulong kasama. No? Kailangan mo rin na mayroong magmahal sa iyo. No? Malalaman mo, parang ipinalala na yung tao, hindi siya pipiliing magmalaki sa kanyang kapwa-tao. Pantay kayo ngayon. Mayaman ka man, mahirap ka man, ay hindi namimili po si Corona. No? Di ba? Kaya nakakatakot. Kaya kung sasabihin mo na may alam ka sa Biblia, mas panatag ka dahil sinabi na niya. Di ba? Patungkol sa ang pera at ang Diyos. Kasi minsan, ang tao sa kasulukuyan ay wala ng pakit. Di ba? Sa dahilan sa kanyang pera. Yung dami ng pera niya ay mababa na masyado at tingin niya sa iba. Doon mo rin malalaman yun kung saan mo gagamitin yung pera mo. Matatakot ka na. Kasi kung makuruna ka, patay ka. Di ba? E kung binasa mo sa Biblia yan, no? Ano kung makamit mo ang buong sanlibutan? Di ba? What's a profited of man that he gained the whole world, but lost his own soul? What give a man exchange to his soul? Di ba? Kahit anong dami ng kayamanan mo, baliwala na ngayon. Hindi ka naman pipiling din na tinuruan ni Jesus. Kasi nagbigay na siya ng illustration doon sa taong mayaman. Nang sabi niya, kaluluwa, magpahingalay ka na. Napakarami mo ng pag-aari. Ipagawa ko yung bangan ko, ipagawa ko yung iba, napakarami ng laman ng aking kamalig. Kaluluwa, magpapahinga ka. Magpakasaya ka, uminom, kumain ka. Ang sagot po ng Panginoon, alin, di ba? Para katumbas na rin ang tanga. Di ba? Kung babawiin ko sa iyo ang iyong kaluluwa, mapasa kanino kaya ang mga pag-aari? Ganun nga ang mayaman sa sanlibutan ito at di mayaman sa Diyos. Kung alam mo yun, eh alam mo rin kung ano dapat gagawin mo sa kasalukuyan na maging mayaman ka sa pamimigay. Di ba? Kita mo ngayon, mapapansin mo rin ang pagkasakim ng tao. Ano ang dahilan? Mayaman na, ayaw pa rin pamimigay. Di ba? At ang lahat na mayayaman sa mundong ito, yung mga bansa, hindi man lamang nila naisip na tumuklas. Ano ang tutuklasin dapat nila? Gamot. Gamot sa buong mundo. Yun dapat tinutuklas nila. Di ba? Dapat gagawa sila kung mga matatalino para po gamot po sa mga tao sa anumang mga karamdaman na malubha. Pero ano ang nangyari? Ang ginagawa po nila ay yung gamot po ng pampuksa sa buong mundo. Ano ang dahilan? Sumubra po ang tao sa mundo.
Yun ho ang nangyari. Halos hindi na kaya ibigay ng mundo yung pangangailangan ng tao. Ano ang dahilan po? Dahil nasa kulang ng kaalaman. Ngunit kapag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang kaalaman. Kasi ang sabi niya, ang salita ng Diyos ang pasimula po ng karunungan. Kaya kung nakakaalam ka sa salita ng Diyos, ay mayroon pong kaparaanan. May kaparaanan po sa pagdami ng tao sa mundo. May kaparaanan po. Di ba? Kahit po sino man sa bawat isa, alam po yan na kung paano po dumami. Na hindi katulad ngayon na naging problema ng mundo maging sa Pilipinas. Bakit? Walang alam sa salita ng Diyos. Anong naging dahilan? Bata pa, may bata na din. Di ba? Child pregnancy ang problema natin sa mundo. Yung mga bata na 14 anyos, 13 anyos ay nanganganak na. Yun o nagiging problema, kaya dumami o hindi na kaya. Kaya wala naman silang maisip kung hindi gumawa po ng isang chemical na maaari pong makabawas sa mundo. Dahil hindi na po makuha sa digmaan dahil sila pong gumawa ng nuclear. Matatapos po tayo lahat kapag oras ganun ang dadaan na gera. Third World War. Tapos po tayo lahat. Wala akong mapakikinabang. Kaya natatakot ang Russia, Amerika, China, Italy, France, Japan, yung mga superpower. Dahil kung magpapaputok sila, isa lang sa kanila. Damay-damay lahat. No? Mamamatay tayo lahat. Kaya gusto nila, ganyan na lang. Biological warfare. Yung chemicals ang gagamitin. Kaya gano'n ang nangyari na nakita na ninyo sa mga social media na ang Amerikano nga nagsimula na nagkaroon ng pag-aaral doon sa China. Yun ang nagiging problema ng makakuha ngayon. Dinimanda nila yun. Pinahuli sa FBI. Yung scientist na yung Amerikano na yun na binayaran ng China. Sila din po ang nag-usap. Ngayon, mapapansin mo, ang pinakamarami na lumagpas pa sa Italy ng corona, yung Amerika. Tayo din po may kasalanan sa pagkatapos nito matutunan ang tao na ang bawat isa ay mahalaga po sa mundong ito. Hindi po tayo nilagay ng Diyos na wala pong dahilan. Ang bawat isa sa atin, kaya narito, mayroon po tayong gagawin. Kahit anong cycle po ng nilalang ng Diyos, mayroon po siyang pakinabang. Kaya sa pamamagitan po ng ating pag-aaral, ay tatlo nga po yung ating tinitingnan dito na magbibigay po sa atin ng alaala ng salitang galit ng Diyos, kapahamakan, at isang paghahatol. Kaya dapat matutunan natin ito dahil ito lang po ang maaring magamit natin na magkaroon ng takot sa Diyos. Sa dahilan po ay ang galit ng Diyos po ay hindi biro. Kasi ang karamihan Kristiyano, ang kanilang pinag-aaralan lagi ay ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Mahal naman ako ng Diyos, sunugin ba ako? Di ba? Ganun eh. Tinatakpan niya yung sarili niyang, yung tanong niya, siya din sasagot ng para sa pag-ibig. Hindi niya nakikita na mayroong galit din ng Diyos. No? Mayroong ding maaring pag-uupo sa sinumang ayaw tumalima sa salita ng Diyos. Yan po magbibigay sa atin ng alaala nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng tamang pagkakakilala, tamang pananampalataya, tama pong aral na nakukuha po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa dahilan po, unang-una po, ay ang Biblia po ay marami na pong katumbas para sirain po ang ating paniniwala kay Jesus. Marami na pong lumabas ng mga libro, marami na pong lumabas ng mga reliyon
para po sirain ang iyong paniniwala kay Jesus. Kaya mapapansin mo, ay magtataka ka kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi magkakasundo. Bakit hindi sila magkakasundo? Magkakaiba-iba. Isa naman nilang kinikilala. Di ba? Si Kristo bilang anak ng Diyos. Iba naman, hindi naman nila kinikilala. Tao lang. Yung iba naman ay maliit na Diyos. Napakadami pong nangyayari na mga aral na ipinasok ngayon para po, napakasimple lang naman yung sinabi niya, ang kahilingan ko lang, maniwala ka sa akin, manampalataya ka sa akin. Yun ang naman kahilingan niya. Ngayon, base po sa kasaysayan ni Jesus. Huwag kang maniwala sa hindi kasama sa kasaysayan ni Jesus. Kaya kumplito po yung Biblia. Hindi po kulang yan. Kaya kapag oras makinig ka sa isang nagtayo ng reliyon, kulang daw ang Biblia. Kaya magagawa pa siya ng 4 na Biblia pa. Babasahin mo pa yung idadagdag mo pa sa Biblia. Ganun po nangyayari para masira lang ang paniniwala mo kay Jesus. Mayroon iba naman, sinasabi na ang Biblia ay tinalikod na ng Diyos yan. Kaya pinakialaman ng tao. Pinakialaman na ng tao. Kaya ipinasulat na ng bago. Ito yung bago na ngayon. Ito na ang dapat paniwalaan. No? Kaya naniniwala din sila kay Jesus, pero propeta lang. Putol, wala po yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Anong mayroon? Parang naglaya si Jesus, nawala na lang. No? Ngunit yung kasaysayan, hindi nila inuungkat, pinipili lang yung halata mo na pinagkukuha lang yung talata. Pagkatapos inilagay doon sa kanila, naniniwala sila kay Birheng Maria. Parehas ang sinasabi ng Biblia, parang dinampot lang. Ganun po. Pagkatapos sabi nila ay sa kanila daw sila nagkaksa. Pati yung kanilang pagsunod, yun sila daw ang tama. Kasi sila daw ang nagpapatira pa sa harapan ng Diyos. Para mawala lang yung tiwala mo sa Panginoon. Samantalang sinasabi ng ating Panginoong Yesus ay maniwala kayo sa akin. Manampalataya kayo sa akin. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, sinabi niya, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig. At sa pakikinig ay sa salita ni Kristo. Ganun po ang sinasabi niya. Kaya ngayon, kung itutuloy po natin ang ating babasahin, ay sa desperadong kalagayan po ay ang kailangan po natin si Jesus. Sa kadahilanan tayo po ay nandoon sa nakahabang o nag-iintay na galit ng Diyos sa sino man sa bawat isa sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang mahalaga po dito ay ating pong tingnan ang mga aral ng Panginoon sa dahilan ay sa galit ng Diyos ay sa lahat ng mga tao dahil po sa kanila po mga kalagayan ngayon, sa kanilang ugali. Mapapansin po natin ay ngayon lang po makita po ninyo kung mayroon ng tutulungan. Mapapansin po ninyo ay nawawala po. Dapat ang unang tumulong sa mahihirap, mayayaman. Di ba? Dapat yung unang maglalabas ng mga pera para po doon sa kailangan ng mundo. Hindi po magagawa. Ano ang dahilan po? Sa dahilan ay nasabi na po ng Panginoong Jesucristo. Hindi makapaglingkod ang tao sa dalawang Panginoon. Iibigin niya isa, maaaring itakwil ang ito. Hindi niyo maaaring maibigin ang dalawang Panginoon ng sabay. Ang pera at ang Diyos. Hindi maaaring maglingkod. Kaya ngayon, mapapansin mo, mahalata mo ang tao kapag oras na ikaw ay aral ng Diyos
Di ba? Dalawang talata lang na matitingnan mo sa Biblia. Di ba? Pag John 3:16, alam mo, sapagkat gayon na lamang na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pag tinignan mo naman sa unang Juan 3:16, pakibasa na kapatid kung sino nakakita. Halos pagkahawig lang sila, pero magkaiba naman sila ng tinutukoy. O, di ba? Sa unang 1:16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen. Di ba? Parehas lang siya. Yun ho ang isang bagay na dapat makikita natin na mayroon tayo na ginagawa sa bawat isa. Kaya sinabi ng Panginoon, makikilala ninyo kung kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Diba? Doon po makikita yan sa iyong pananampalataya na lubos ng pagtitiwala sa ating Panginoon at sa kanyang mga turo. Sa dahilan ay hindi po tayo makatakas doon sa switasyon, yung kalagayan po natin na kung wala po tayo matakbuhan, desperado po tayo. Yun po ang kalagayan ng tao talaga na hindi kilala si Jesus. Ang akala niya, masarap lang mabuhay sa mundong ito ang buhay, hindi po. Ang buhay na ito ay napaka-ikling buhay para sa paghahanda sa walang hanggang buhay. Napakahalaga po nun na matutunan natin. Sa dahilan, yung kalagayan po natin ay napakadelikado po. Napakahaba pong taon ang ilalagay sa mundo pagkatapos hindi ka nagkaroon ng paniwala kay Jesus. Hindi ka nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Malaking pagkakamali po yun, no? Kaya ngayon, tuloy po natin. Isa sa mga mahalagang aral po na ibinigay ni Apostol Pablo sa gawa ng mga tao sa Colosas, pakibasa. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawag na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. May galit po ang Diyos na maaari pong madama ng tao sa pagdating ng araw na yun. Kaya ang sabi niya sa ating binasa, ayaw niya ang sino man ay mapahama. Kundi ibig niya ang lahat ay magsisipagsisi. Kaya ngayon, ay dito po sa number 2, kung bakit po pinadala po niya ang kanyang bugtong anak, God sent Jesus to die in our place. Kaya kung titingnan po natin, kung si Jesus po ay tao lamang, ay hindi po maaari. Pandagdag po siya sa hahatulan ng Diyos, pandagdag po siya sa galit ng Diyos. Amen po, di ba? Sa dahilan, kung tao siya, di ba? Ang lahat ay nagkasala nga, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung basahin muli natin ang Juan, Kapitulo 10, talatang 11, ayan po yung mic, pakibasa. Sa Juan 10:11, ako nga ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Amen. Nagsalita na ang ating Panginoong Kristo patungkol po sa kanyang kalagayan bilang isang mabuting pastor na kayang ibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Kaya ngayon, ang katotohanan nito na sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong anak sa sanlibutan para po hindi makadagdag doon sa hahatulan, kundi ang magligtas po sa ating sakyak na kapahamakan. Kaya si Jesus po namatay na mayroong dahilan.
mayroon pong layunin, may dahilan, no? Na ang kamatayan ni Jesus ay para po sa ating kasalanan. Hindi po kasi natin nabibigyan ng diin lagi yan dahil nauta tayo sa kinangisnan natin reliyon na kung ano-ano po ang ginagawa pagdating ng Witness at Biyernes Santo. Kaya kita mo, pinagkaloob na ng Diyos na maaring abutin pa yan ng corona. Hindi pwede, di ba? Sigurado, hindi lang puro ng tinik ni Jesus, coronavirus pa abutin mo dyan. Pag oras na may pagpapatuloy mo yan. Di ba? May dahilan po. Kaya lahat ng pangyayari, mapapansin mo rin. May kaugnayan po talaga sa spiritual na kalagayan. Kaya ako naniniwala doon sa isang kwento na lagi ko na ikwento na yung tungkol sa durian. Di ba? Kasi yung nag-durian ay hindi nga naaalis yung amoy o naalaala nito. Kaya ngayon sinabunan niya ng sabon, ang sabon na ginamit niya ay palmolive. Eh hindi naman maalis sa palmolive yung amoy ng durian. Kaya nung amoy niya yung kanyang kamay, amoy durian, amoy palmolive ang kanyang kamay. Nagdadalawa na tuloy. Kaya ngayon ay kumuha ulit siya ng isang sabon. Kaya ang pagkuha niya ng sabon, ang nakuha naman niya ngayon ay Hino de Pravia. Mabango yun, di ba? Hino de Pravia. Kaya sinabon niya ng Hino de Pravia, ang labas na ngayon ng kamay niya ay durian, palmolive, Hino de Pravia. Kaya halos maubos-ubos na yung kaalaman niya sa sabon na kanyang ginamit para maalis lang ang amoy noong durian. Samantala yung nitibo, yung native na tao walang alam, nagtanong, anong ginagawa mo? Sabi niya, 5 sabon ang nagamit ko, hindi pa maalis yung amoy ng durian. Ganun ba? Hindi, simple lang yan. Yung balat ng durian, hindi yung tinik, yung nasa loob, yun ang ikuskus mo sa kamay mo. Hugasan mo. Di sinunod yan. Kinuha niya yung balat, kinuskus niya sa kanyang kamay, hinugasan niya, tanggal lahat. Walang amoy. Tanggal ang Hino de Pravia, tanggal ang palmolive, tanggal lahat. No? Kaya sabi ng speaker, ganun din ang spiritual. Kung galing sa espiritu din nagtatapos. Ganun po ang pagkagawa ng tao sa espiritu. Kaya ngayon, sa espiritu tayo nababalik. Kaya na sinasabi niya, wala kayong dinalang anuman, wala rin kayo madadala pabalik. Kaya sa pagparito po ng Panginoong Hesus, siya po yung kaparaanan ng Diyos, siya po yung plano ng Diyos para po sa atin. Kaya ang kalagayan ito na kamatayan ng ating Panginoon ay intentionally talaga. Ito talaga ang plano na ginawa ng Diyos para sa pamamagitan ni Jesus ay matupad po ang kasulatan. Pakibasa nga po. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating ipinalagay. Pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalang hati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasal sa Kanya ng Panginoon.
ang kasamaan nating lahat. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Kristo sa Lucas, sa bagong kasulatan, sa Lucas 22, talatang 37, Ito po ang sinasabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangan matupad sa akin itong masusulat at ibinilang siya sa mga suwait sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. Amen. Kaya ito po yung sinasalita ng ating Panginoong Kristo na ang lahat po ito ay nakahula na dapat po pa rin. Kaya sa kanya sulat pa rin sa Isaias, na isang katuparan po sa Kapitulo 12 po ng Isaiah 53. Sa Isaiah 53:12, kaya nahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ipinilang na kasama ng mga mananalangsang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Amen. Purihin po, Panginoon. Tunay nga po na sa pasimula po lamang na magkasala ang tao sa sangkatauhan sa ating Diyos, ay nagkaroon na po ang kaganapan ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Sapagkat sinabi nga niya, kumalaan na po niyo ang 3:15 ng Genesis, pag-aalitin ko ikaw at ang babae, ang kanyang binhi at ang iyong binhi. Ikaw ang dudurog sa kanyang sako at siya ang dudurog sa iyong ulo. Kaya nagkaroon po ng kaganapan ito sa pamamagitan po ng hulang ito na nagkaroon po ng katuparan sa krus ng Kalbaryo, na mismo sa pamamagitan ng krus na ginamit po sa ating Panginoon ay nagkaroon po ng pagkadurog ng kanyang sako. Walang buto pong nasira, pero ang laman sirang-sira po sa bigat ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang kinatatakutan po ngayon ni Satanas ay nagkaroon ng katuparan sa pagkadurog ng sakong. Alam niya na ito rin ang katuparan ng pagkadurog po ng ulo ng ahas. Kaya ngayon ay alam na niya na binabawi na po ng Diyos ang mga sariling kanya, yung mga nagsisampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pangatlo po natin pag-uusapan, ano ba ang kahulugan na sinasabi po manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Sa Juan Kapitulo 20, talatang 27, Sa 1:27, na magkagayon sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mananampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Amen. Ang nakita po natin at ating nabasa, mapapansin po natin na ang talatang ito na sinasabi ni Jesus, para huwag talang mawalan ng pananampalataya. Akin ang kamay mo, isuot mo sa butas, sa aking tagliran. Yung daliri mo, sa butas ng pako. Kaya ito nagpapatunay lamang na kahit sino mang mananampalataya ay marapat po palalimin pa niya yung kanyang pananampalataya. Sa dahilan ay 3 taong sumama po si Tomas sa ating Panginoong Kristo. Nakita po niya ang patay na bubuhay. Nakita po niya yung may sakit na gumagaling. Nakita po niya mga pilay tumatakbo. O, ganun po ang kalagayan. Nakita po niya yung mga may kitong nalilinis. Kahanga-hanga na gawa ng Panginoong Yesus na kung titingnan mo, Diyos lang ang maaaring gumawa nun. Ngunit sa kanyang pagparito bilang tao, hamang-hamang na dapat mo lamang paniwalaan si Jesus. Kaya siya naparito. Ngunit, ano ang nangyari? Walang pananampalataya si Tomas.
Sa 3 taon, walang panampalataya, isip-isipin mo. Ano ang nangyari? Di ba? Pagdating niya, sinabi ng mga kasamahan niyang alagad, nabuhay ang Panginoon. Nakita namin. Pumunta siya rito, nakausap namin. Ano sagot niya? Maliban na lamang. Diba? Maisuot ko ang aking daliri sa butas ng pako. Mahipo ko ang sugat sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala. Di mula pa noon, walang paniniwala. Diba? Kaya nga sabi ng ating binasa, maniwala naman kayo sa akin. Diba? At sabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin at sa aking mga gawa. Kasi sa pagparito niya, hindi po siya nagpapakilala ng isang Diyos. Ganun po ang ating Panginoon. Kung ano pong inutos sa Kanya, mayroon bang inutos sa Ama? Mayroon bang inutos sa sabihin mo, Diyos ko? Wala. Kaya kahit saliksikin mo yun, wala po. Ginawa lang ni Jesus ang inuutos sa Kanya. Kaya dapat po sa panatayanan yung Kanyang mga gawa. Dahil ang gawa niya, maaaring Diyos lang ang gagawa. Sapagkat, ang sabi nga ng Apostol Pablo, siya larawan ng Diyos na hindi nakikita. Panganay sa lahat ng mga nilalang. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kaya mapapansin natin na maging si Apostol Pablo ay pinakitaan ng ating Panginoong Jesucristo para patunayan yung Kanyang salita. Dahil alam po ng Panginoon na darating ang araw, sisirain po yung Kanyang mga salita. Kaya marami po kontradikto. Kaya hanggang ngayon, mapapansin po ninyo, napakatagal na po ng Israel. Bakit 3% lang sa Israel ang naniniwala kay Jesus? Bakit 3%? Kadami-dami niya. O, ipalagay mo na lang, yung Israel, ilagay na lang natin, 30 million na lang natin sila. 3%. Wala pa, 0.3%. Ibig sabihin, wala pa 3%. 0.3%. Kayo po mag-isip. Gano'n lang karami. Ang ibig ko sabihin sa 100 po na kung 3 ay 3%. Di sa 1,000, 3 lang na Hudiyong naniniwala kay Jesus. Ano ang dahilan? Marami pong mga salitang mga negative, na dumating sa mga Hudiyo patungkol kay Jesus. Kung gusto po niyo magkakaroon ng karagdagang kaalaman, mayroon pong isang nagiging ministro po ng Hudiyo, sa Israel ngayon, na sila nagpapalaganap sa salita ng Diyos. Kung titingnan po niyo sa Facebook, ay One for Israel. Talagang message niya. Mapapansin mo yung accent niya, na Hudiyo siya. Mapapansin mo rin, siya nagkwento kung bakit gano'n ang paniniwala ng Hudiyo kay Jesus. Hanggang ngayon, dahil yung katakot-takot na paninira kay Jesus, na si Mary Maria na kiapit sa sundalong Romano, may sulat daw gano'n. Mayroong pinakalat na gano'n. At saka ang Biblia, hindi pinasulat sa salitang Hebreo o sa Israelites na sulat. Tama naman, Latin. Di ba? Kaya alam nila yung ayaw nila dahil inalipid sila ng mga Romano. Di ba? Kaya ayaw nila kay Jesus. Ganun ang istorya. No? Kung may pagkakataon, basahin po ninyo. Napakaganda po, dagdag kaalaman patungkol po sa Panginoong Jesus na para yung ating pananampalataya sa Kanya intact, hindi nawawala. Sa dahilan, yung ating pananampalataya pawardi-wardi, kaya mo ipagpapalit. Minsan nagkakaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus, Kaya na natin gusto pananampalataya kay Jesus dahil mayroong ibang dahilan. Hindi talaga si Jesus ang dahilan. Gusto mo lang makinig dahil may dahilan. Sana po si Jesus, sana ang dahilan, Yun ang nagiging problema. Minsan may panampalataya ka na,
Di ba? Kaya mo ipagpapalit yung pananampalataya mo. Di ba ganun nangyayari? May pananampalataya ka na. Pagkatapos napakaayos na ng pagkakakilala mo kay Jesus. Pagkatapos may dumating sa iyo, ayaw mo ipagpapalit si Jesus. Di ba? Kasi Jesus din yung ituturo niya. Ang nagiging problema, yung pundasyon ng pagiging anak mo ng Diyos. Di ba? Yung pamilya mo na binigay ng Diyos. Yun ang mahalaga ron. Dahil hindi po yung gawa po ng Diyos yun, na kung saan ka ipinanganak. Ganun po ang kahalagahan. No? Wala na, ipagpapapalit mo na, no? Iba na yung ano mo. Ano man gawin mo, hindi mo maaaring babaguhin ang totoo. Ang totoo ay totoo. Na dapat malaman mo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na siya po ay sinugo at ginampanan din niya at mayroon siyang dahilan kung bakit na talagang nais niyang sumunod sa kanyang Ama. Dahil po mahal niya tayo. Ganun din po tayo kung minahal po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Alam din niya, alam din natin saan tayo gagamitin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang ninais niya, lumalim lang ang ating pananampalataya. Bakit? Ito mas na ating pinag-aaralan. Sa tagal ng panahon, wala din palang pananampalataya. Kailangan pa niya ang isang ebidensya. Samantala kay Apostol Pablo, at sabi niya na ating laging binabasa ay tumitingin ako, sabi ni Apostol Pablo, kasi yan, ang sagot niya ng ating Panginoon, ang sabi niya, mas mapalad ang sumampalatayang hindi nakakita kaysa nakakitang hindi sumasampalataya. Kaya Apostol Pablo, walk by faith, di ba? Not by sight. No? Kasi mas malalim si Apostol Pablo magsulat, no? Kung titingnan mo yung kanyang sulat sa kanyang pananampalataya, ay yung kanyang karanasan ay mahirap po ihabing. Samantalang po, sa kalagayan po, ay hindi naman siya pangkaraniwang tao lamang. Siya ay isang may kakayanan, may kapangyarihan, at may kayamanan. Tuloy, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, hindi para pandagdag ng hahatulan, kundi ito po ay magliligtas, magsaklolo doon sa nagtitiwala sa Kanya, gaya po ng isang tubig. Ito po salita ng ating Panginoon na Kanyang ibinigay na talinghaga na kung sino mang uminom. Dito po sa Juan Kapitulo 4:14, pakibasa. Sa Juan, Kapitulo 4 talagang 14. Datapwat, ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Kaya, pag oras ininom ang tubig, ibig sabihin nasa iyo na yun. Ibig sabihin, paunawa ng Panginoon, kapag oras ininom ang tubig, ay ito po yung espiritu na tinatanggap mo. Kung inyo po naunawaan, na kung inyo basahin po, wala siguro dyan. Sa Juan Kapitulo 7, pakibasa na lamang, sa talatang 36 at saka 27. Katumbas niya na tinanggap mo si Jesus bilang hari. Sa iyong sarili, pinagharian ka niya. Siya isang kayamanan sa iyong buhay. Sige. Sa 1:7:36 hanggang 37, ano ang salitang ito na kanyang sinabi? Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako masusumpungan, at kung saan ako naroroon ay hindi kayo makaparoroon. Nang huling araw nga,
na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sinumang tao'y nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay." Last verse. Sa 39, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Amen. Kaya mapapansin po ninyo yan, pagdating sa bundok ng Getsemani nang siya po ay manalangin, Ama, luwalhatiin mo ako, gaya ng kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin bago natatag ang sanlibutan. Kaya ngayon, kapag oras na ang tubig na ito'y sumasayo dahil ininom mo, ay natanggap mo si Jesus bilang isang pinakamalaking kayamanan sa mundong ito. Dahil kung ikaw ay napakaraming kayamanan, sayang lang ang pagmamamalagi mo sa mundo dahil hindi mo madadala yan. Ngunit kung si Jesus ang natanggap mong kayamanan, pinakamalaking kayamanan, nadala mo sa kaharian ng Diyos. Dahil siya po ang naghahari at siya po ang mabuting pastor para sa iyo, nag-guide sa iyo bilang pastor. Siya po naghahari sa iyo para maging masunurin ka at siya din po ang kalagayan na nagmamahal na asawang lalaki sa iyo kung iyong pag-aralan ang mga talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang layunin po natin sa aralin ito na ang kahilingan po ni Jesus sa mundong ito, sa sanlibutan na ito, ay maniwala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, magtiwala sa Kanya, sa dahilan sa kalagayan po natin na desperadong kalagayan na. Sa dahilan wala po tayong malalapitan pagdating ng araw na yon. Alam po natin na sinasabi ni Apostol Pablo, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluwa. Narito ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya kapag oras dumating ang panahon na yon, hindi po tayo maaaring maghanap ng isa pang tao na maaaring magliligtas sa atin. Dahil una na po niyang ibinigay ang kanyang sarili para maligtas tayo. Kung in-ignore mo ito, pinawaliwala mo, malaking problema po dahil wala ka nang malalapitan iba. Sino ang sasagip sa iyo? Sadyak nakapahamakan na yan dahil hindi mo pinahalagaan. Kaya, ang sabi po ng ating Panginoon ay maniwala tayo sa Kanya dahilan ito lamang ang kailangan natin sa panahong ito na tayo ay manampalataya sa Kanya at tayo po ay magsisisi. Sana po makaragdag po ng tibay, panatag ng ating pananampalataya, gaya po ang sinasabi po ng Hebreo na ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Dahil ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin na sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan lumalapit, alakip ang kanyang pananampalataya. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon, at tayo po ay mupo at tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Ama, Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa hapong ito na sa kabila po ng mga pangyayari sa mundong ito, O Diyos, na nasa desperadong kalagayan ay muli, O Diyos, ay nasa isip at puso namin na ang lahat ng mga bagay na ito ay alam po ninyo kung ano po ang layunin sa amin sa mundong ito, sa hindi po namin pagpapahalaga ng mga bagay na ginawa ninyo para sa amin. Kaya sa aming pakikinig at pag-aaral na ito, umaasa po kami na ang bawat salitaan makaragdag po ng karunungan sa bawat isa sa amin, makaragdag po ng tibay at paghawak ng aming pananampalataya, na amin pong masiyasat ang aming sarili kung kami
nananatili sa aming pananampalataya. Sa kadahilanan, O Diyos, kung alin man ang mga bagay na mahalaga, kung ito man ay kayamanan, marapat lamang na ingatan ng bawat isa sa amin. Na ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin ay magkaroon ng isang pagbabantay, isang pagsisiyasat sa araw-araw ng aming buhay. Sa dahilan, alam po namin na maski si Apostol Pablo ay nagsalita, huwag ninyong sabihin na kayo napatayo, baka kayo'y mabuhay. Kaya umaasa po kami na sa mga salita po na aming natutunan, aming nababasa, magbibigay nawa pa ng sapat na tibay ng aming pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsama sa amin ng banal na Espiritu. Sa dahilan kung kami lamang ang gagawa nito, hindi po namin kakayanin kung wala po ang Espiritu Santo sasama sa amin. Maraming salamat sa hapong ito na pinagkaloob sa amin, at ang lahat na ito ay amin pong ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Pakinggan muna natin yung isang awit. Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling lang. Sabay-sabay na mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Hinihiling ko po sa bawat isa na tumayo at tayo po ay muli po ating pong itaas sa Panginoon ang bagay po na ninanais natin, lalo-lalo na po ipanalangin ng bawat isa sa atin yung nasa ating mga puso, at gayon din may pagpapatuloy po natin ang ating pong ginagawa na nakakalugod sa Diyos, gaya ng ating mga kapatid sa Kalatagan, sa CCG on the Move na patuloy din po nagkaroon na chain prayer, gayon din ang Novaliches. Ipagpatuloy po natin
may awa po ang Diyos na bago dumating po ang blessing, magkaroon na po ng pagkahupa po ang galit ng Diyos. Kaya sa salot po naranasan sa kasulukuyan. At tayo po yumuko para po sa isang pagbabasbas na nagbuhat sa Kanya. Alalahanin po natin ang sinasabi ng Panginoon na sinasalita po niya, iniwan niya sa atin na kung ang sino man sa Kanya'y humihiling, Kanyang binibigyan. At kung sino man ang sa Kanya'y kumakatok, Kanyang binubuksan. At ang sino man ang sa Kanya maghahanap ay mga kasunod. Ito po ang pagkakataon ng bawat isa sa atin na ipadama po natin ang ating pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesus. Hilingin sa Kanya na tayo po ay naghahanap ng kasagutan po sa suliranin ng sanlibutan ito. Dahil alam po natin, wala pong pinakamagaling na manggagamot na maaring makagamot sa epidemyang ito na kumalat sa sanlibutan kung hindi ang ating dakilang manggagamot na si Jesus. Ipinangako niya sa atin na kung tayo'y mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita'y mananatili sa atin, hilingin natin ang anumang ating iibigin at ito'y gagawin sa atin. Ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at magandang tanghali po. God bless po. Tapos ang ating gawa. Hello po. At ganun pa yung chain prayer po natin. Tuloy-tuloy lang po yun para huwag maputol po. So yun na. God bless. 5 p.m. na 5 magdadasal. Oo nga pala yun. 5:30. 5:30 na ba? Yung pang 4:30 mag-start na. God bless po.